So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At nandito tayong muli at ang ating paksa ay mercy o kaawaan ng Diyos. At ang schedule natin ngayon ay week 4, day 2. Praise the Lord. So, umpisahan ko na to. Babasahin ko yung ating Bible verses dito. Romans 9:15-16. For to Moses he says, I will have mercy on whomever I will have mercy. I will have compassion on whomever I will have compassion. So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. Amen. So ano bang sinasabi dito? Ito kasi ay mga salita na binanggit at sinabi ng Diyos kay Moses. So malinaw dito na sinasabi niya, magiging mahabagin siya kung kanino niya gusto. Di ba? At ang kanyang awa ay ibibigay niya kung kanino niya gusto. Ang linaw dito, kung kanino niya gusto. No? Whomever I will. Ang ibig sabihin, ang desisyon ay sa Diyos. Kung gusto niyang mahabag siya. Siyempre, pwede natin sabihin, kung ayaw niya, ayaw niya. At ito ay hindi depende dun sa taong kinahabagan niya. Kundi ang kanyang kahabagan, kaawaan, ay depende sa kanya. At parang pinapakita rito na ang kanyang kahabagan ay personal niyang decision. Wala siyang tagapayo. At hindi rin ito batay kung yung tao gusto niya o ayaw niya. Walang ganun. Ito ay ang kanyang tinatawag na soberanong awa. Na pinili niya, dinesisyonan niya kung kanino siya mahahabag at kung kanino siya maaawa. Kaya kahuli-hulihan, sinasabi niya, hindi ito depende sa pagsisikap mo. Hindi ito depende sa iyong will o kung ikaw ay tumatakbo o masigasig ka. Hindi yan. Kundi ito ay depende lang sa Kanya. Kaya wala tayong masasabi dyan. Kundi, thank you Lord, pinili mo ko. Thank you Lord, kinahabagan mo ko. Thank you, Lord, naawa ka sa akin. So, yun lang ang pwede natin gawin. Amen. Walang palakasan. As vessels of mercy unto honor and glory, we were chosen by God according to His sovereign mercy. Amen. Itong lahat ng ito ay ayon sa Kanyang soberanong awa. Amen. Being a vessel of mercy is not the result of our choice. It originates with God's sovereignty. It is of God's sovereignty that He created us vessels of mercy to contain Himself. His sovereignty is the basis of His selection. So ano ang batay ng kanyang pagpili? Ang kanyang pagiging soberano. Yun lang. At ito ay kanyang desisyon. At ito ay kanyang pagpili. Kaya yun yung mariing binibigyan sa atin ng pansin. Kasi tayong mga tao, yung pananaw natin human eh. Lalo na dito sa mundo ngayon. Di ba? Yung mga pagpili, pag-appoint, maraming factor sa mundo. Ano ba? May mga posisyon sa mundo na iposisyon dahil sa appointment. Pero yung appointment, hindi lang nanggaling doon sa isang nag-appoint. Maraming factor na kanyang kinonsider. Maring ito ay recommendation, palakasan, at maring ito ay kamag-anak niya, kaibigan niya. O maring siya ay may utang na loob dito. Kaya niya ito pinili.
Pero sa Diyos, wala lahat yan. Pag tinanong mo ang Diyos, Panginoon, bakit mo ko pinili? Anong sasabihin ng Diyos sa'yo? Gusto ko eh. Yun lang, period. Gusto ko, desisyon ko to. No? At lahat ng ito ay ayon sa kanyang pagiging soberano. Kaya matuto tayo. Amen. God chose us even before we were born. In fact, before the foundation of the world, human selection depends on what people are in themselves. Those who are good, promising, or successful are likely to be selected. God's selection, on the contrary, does not depend on what we are. It depends entirely on God's sovereignty and His desire. Yung pagpili sa atin, bago ka pa pinanganak, hindi ito batay sa accomplishment. Bago ka pa pinanganak, pinili ka na ng Panginoon. Hindi ka pa nagpakitang gilas, pinili ka na. At hindi ka pa napanganak, hindi ka pa umiiral, pinili ka na. Kaya nga, ginagamit natin yung word na sovereign, soberano. Ang pagiging soberano ng Diyos ay lampas sa maraming mga bagay. Ito ay mahiwaga. Sa kanyang pagiging soberano, kaya niyang gawin kung anong gusto niyang gawin. Kaya ito ay ginawa niya bago pa tayo pinanganak. At hindi lang yan, bago pa naitatag ang pundasyon ng buong sanlibutan. Hindi pa umiiral ang lahat ng bagay ng pinili na tayo. Gaano katagal, gaano kalayo. At kailan yan? Milyong taon na yan na nakita ka niya. Ikaw na isa na ipapanganak mula sa Bulacan. Nakita ka na niya. Pinili ka na niya. At tinisisyonan na niya yan. At walang makakapagbago niya. Ang Diyos kaya niyang gumawa ng isang direksyon na mangyayari at walang anumang bagay na pwedeng magbago. Ganon ang pagkapili sa atin. Ang tindi na sinasabi ng Biblia. Before the foundation of the world, we were chosen, we were selected, we were predestinated ng Diyos. Kaya, pag inanalyze mo ito, mapapatanga ka eh. Ganun pala yun. Kung hindi mo alam ito, pwede ka maging palalo. Buti na lang, ako ay mahusay. No? Buti na lang, nakapag-aral ako. Buti na lang. Walang buti na lang dito. Ito ay mga bagay na sa Diyos lamang. No, walang puwang ang tao sa bagay na ito. Kasi wala pang tao nung ginawa niya ito. Amen. Kaya nga sinasabi, sa world, iba. Ang pinipili, yung magagaling, no, nais-nais, at may mga experience. No, pero sa Diyos, no, wala. Ito ay isang desisyon ng kanyang puso. At ang nakakahipo pa rito, ang mga pinili niya, hindi mga karapat-dapat. Yun ang nakakahipo. Mga tisod na tao, makasalanan, no, mga taong walang halaga ang kanyang mga pinili. Hindi ba tayo maantig niyan? Amen. An illustration of God's sovereign mercy found in Romans 9 is that of a potter and the clay. As the potter, God has authority over the clay. If He wills, He can make one vessel to honor and another to dishonor. This does not depend on our choice. It depends on His sovereignty. Amen. Kasi tayo mga tao ay nilikha mula sa putik. Luwad tayo eh.
At ang Diyos ang lumikha sa atin. No, pag tinignan mo sa Genesis, nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya siya mula sa alikabok, putik, lupa. At pwede natin sabihin, yung material ay walang value. Wala namang value yung material. At mula dyan, nilikha niya ang mga tao na mga sisidlan. Kaya ang halimbawang pinakita sa atin dito, ay mula sa putik, gumawa siya ng mga palayok. Ang palayok kasi ay galing sa putik yan. Yung raw materials ng mga palayok ay luwad. Hinuhugis lang yan. Hinuhugis. So, ganyan tayo ginawa. Pero, ang Diyos natin ay nangangailangan ng mga sisidla tungo sa karangalan. Kasi meron siyang ekonomiya. Meron siyang ekonomiya. At sa kanya ekonomiya, gusto niya lumikha ng mga sisidlan na yari sa palayok upang ang mga sisidlan na ito ay gamitin niya. Gamitin niya upang ihayag ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Ang Diyos ay mayaman sa kaluwalhatian. Ang kanyang mga katangian ay ubod ng yaman na nasa kanya. Nasa kanya yan No? Pero gusto niya itong ihayag. No? Gusto niya ihayag yan. At hindi niya mahahayag yan kung walang sisidlan. Kaya kailangan niya ng mga sisidlan tungo sa karangalan. At ito ay ang mga sisidlan na kung saan ilalagay niya yung kanya sarili dito. At mula dito sa mga sisidlan na ito, ang kanyang kaluwalhatian, ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian ay makikita, maihahayag. Sasabihin mo, ang Diyos ay pag-ibig. Pero nasa Kanya yan. At ang Diyos ay nakatago. Hindi makita ang pag-ibig. Kailangan niya tayo. Kailangan niya ng mga sisidlan upang ilagay niya ang kanyang sarili at sa kalaunan, maihayag siya. Maihayag siya bilang luwalhati, kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya kailangan niya yan. No. Pero sa panig natin, ito ay napaka-maluwalhati. Napaka-maluwalhati nito. At walang hanggan, walang katapat ang kaluwalhatian na ito. Na tayo ay pinili niya sa kabila ng ating lugmok na kalagayan, putik, makasalanan. So yan yung nangyari. No, kaya sino ang kanyang pipiliin? Nasa kanya yan. Nasa kanya yan. Kaya kung ikaw ay naligtas, ikaw ay pinili, hindi dahil magaling kang manampalataya. Walang magaling manampalataya. No? Kundi ang ating desisyon, bagamat ito ay desisyon natin, na manampalataya ay awa ng Diyos. No? Kaya, bakit ka naligtas? No? Sasabihin mo, brother, nagandahan ako sa gospel, na-save ako. Hindi yan ang tamang sagot. Bakit ka naligtas? Kasi po, ito ay awa ng Diyos. Yun yung pinaka-accurate na sagot. Ang paraan, siyempre, nanampalataya. Pero bakit? Dahil naawa sa akin ng Panginoon. At sa kanyang awa, pinili niya ako. Amen. So, yun yung isang side ng positibong bagay. Pero, sa negatibong bagay, kailangan din niya ng sisidlan, no? Upang gawing sisidlan ng walang karangalan. So, yun naman yung isang side. Na kailangan, magtalaga rin siya. Magtalaga rin siya. Kaya, napansin niyo ba? Merong sisidlan tungo sa karangalan. At itong sisidlan tungo sa karangalan ay upang ihayag ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. At ito ay mga pinili na niya bago pa natatag ang sanlibutan. No? At hindi ka naman niya tinanong. Siyempre, kung tinanong ako, gusto mo ba maging sisidlan ng kaluwalhatian? Ihahayag mo ang kayamanan ng aking kaluwalhatian? Gusto mo ba? Siyempre, gusto.
kung may pagkakataon nga lang, hindi lang gusto, makikiusap ka pa, maski na lumakad ka, pagapang ka, Panginoon, maawa ka sa akin, piliin mo ko. Pero hindi rin niya tinanong. Ito ay dinesisyonan niya, ikaw ang gusto ko. Oo. Pag sinabi mo, Panginoon, anong meron ako? Walang meron. wala kang meron. Basta ikaw ang gusto ko. So, ganun yung istorya niyan. No? At sa kabila niyan, meron din siya mga pinili, hindi sa kalwalhatian, kundi walang karangalan. At kailangan din niya yan. Naintindihan niyo ba? So, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Paraon. Siya ay pinili, pero walang kalwalhatian. At ang Diyos pa ang nagpatigas ng kanyang puso upang magamit siya ng Diyos, upang sa pamamagitan ng kanyang pagiging pagmamatigas, maipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Di ba? So alam niyo yung istorya. Let my people go. Sabi ni Moses. Pero sabi ng Diyos, patitigasin ko yung puso ni Paraon. so birahano rin niya yan. Na yung Paraon, ayaw niya i-let go yung tao. Kaya dahil sa ganyang kapaligiran, dahil sa ganyang sitwasyon, ang Diyos na iunat niya yung kanyang kamay, yung kanyang daliri, upang magpadala ng mga salot. At yung salot, nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos. Pinakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya i-prepare niya yung sitwasyon na gano'n sa pamamagitan ng mga sisidlan na walang karangalan. Di ba? So, naisip niyo ba yun? Gusto niyo ba maging Paraon? Ayoko yan. O, ito pa. Si Judas. Si Judas walang karangalan. Di ba? Pero somehow nagamit din siya sa pagsasagawa ng katubusan. Kung walang Judas, walang hahalik sa Panginoon, hindi siya madadakip. Di ba? So may gamit din siya. Itong isang ito. No? Kaya lang, Judas siya. Ay, nako. So, walang karangalan yan. So, lahat ng ito ay ang Diyos ang nag-ayos. Halimbawa, di ba? Yung twin, si Jacob at si Esau. Ang panganay ay si Esau. Dapat siya yung, yung merong birthright. Esau. At sa katangian, nung una, mas okay sa akin si Esau. Lalaking-lalaki, hunter, ang lakas, at hindi naman mandarambong. Pero sabi niya, si Jacob ang minamahal ko, si Esau kinamumuhian ko. Sino nagturo sa Diyos na mahalin si Jacob? Isang mandarambong, isang tusong tao. Pero mahirap intindihin. Kung ikaw ay isang tuso, magpapakatuso ka para mahalin ka ng Diyos, malamang hindi ka naman niya mahalin. No, kaya itong mga bagay na ito, pinapakita sa atin na ang Diyos ay may sariling desisyon. Meron siya sa sariling pagpili. At ito ay ginagawa niya sa pamamagitan ng kanyang pagiging soberano. Amen. Okay, so magbabasa uli ako. All depends on God's authority. God has the authority to make us, whom He has selected and called, vessels of mercy to contain Him, so that the riches of His glory may be made known, manifested. Amen. So, depende siya sa autoridad ng Diyos. Ang autoridad ay nasa Diyos, ang pagpili ay nasa Kanya, at siya ay soberano. Pero, ang maganda nito, ito, pinili niya tayo. So, ito pinag-uusapan natin yung pagpili. Pero tapos na to.
ang dinidiscuss natin dito ay ang mga bagay na hindi natin natatanto. Hindi natin natatanto. Pinili ka na ba ng Diyos? Oo. Di ba? Pinili na ako ng Diyos. Yung hindi pa ako nase-save, hindi pa ako nanampalataya, hindi ko alam na pinili ako ng Diyos. Kailan na-confirm na pinili ka ng Diyos? Yung naligtas ka, nanampalataya ka. Minsan nabasa ko sa isang book, meron nagtanong kay Spurgeon. Magaling ito nagtanong, matalino. Si Spurgeon kasi ay isang evangelist, nag-preach siya ng gospel, napaka-powerful ng kanyang preaching. Tapos may isang tao, sabi niya, kung pinili na ako ng Diyos, di masasave ako, sabi niya gano'n. Hindi mo na kailangan na pumilit pang i-preach yung gospel sa akin dahil pinili na pala ako, masasave ako. Sabi niya gano'n. Kaya hindi siya naging aggressive kasi nalaman niya na ang salvation ay hindi naman depende sa tao, kundi depende ito sa pagpili ng Diyos. Ang talino, hindi ba? Kung ikaw si Spurgeon, sasabihin mo, sige, bahala ka na, umalis ka na. Kung pinili ka o hindi ko rin alam. So, yun na lang ang sasabihin mo. Pero si Spurgeon, binigyan siya ng wisdom ng Diyos para sagutin ito. Sabi niya gano'n. Yung gospel, sabi niya gano'n, ay katulad sa salitang welcome. May isang pintuan dyan nakalagay. Welcome. Ibig sabihin, pumasok ka. Yan ang gospel. Pumasok ka. At nung pumasok na siya sa loob, ibig sabihin, nanampalataya siya. May isang malaking banner na nakalagay doon. Chosen before the foundation of the world. Kung hindi siya pumasok, hindi niya alam na chosen siya. Tayo ganun din. Kung hindi ka nanampalataya sa Panginoon, hindi mo malalaman na ikaw ay chosen before the foundation of the world. Amen. So ngayon, chosen ka ba? Amen. Chosen tayo. Chosen tayo. Pero gusto kong idagdag ito. Hindi pa rin natin alam kung tayo ay maghahari sa panahon ng kaharian. Alam mo na ba? Ako hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Ang pwede ko lang sabihin, ngayon, tumatakbo ako. Naglilingkod ako. At pinipilit ko maging tapat sa Panginoon. Pero, kung magiging hari ako sa darating na panahon, hindi ko pa alam, hindi ko rin alam yan. At kung sakali naman, naging hari ka, marirealize mo, ito ay sa awa din ng Panginoon. So, anong pwede mo sabihin dyan? Lahat ay sa awa ng Panginoon. Amen. If we would serve God in His New Testament economy, we need to know that it is wholly a matter of God's sovereign mercy. Through many years of experience, I have become strongly and deeply convinced that everything that happens to us is of God's mercy. All is a matter of God's mercy. The more we see this, the more we shall spontaneously bear our responsibility before the Lord. Amen. Mahalaga mga kapatid na makita natin ito. Mahalaga makita natin ito. At meron niyang tendency na pwede mangyari na sabihin mo sa sarili mo, anyway, chosen ka naman eh. Kung chosen ka, magiging mandaraig ka rin. Mag-serve ka o hindi, magiging mandaraig ka. Okay, so yun yung pwede natin sabihin sa sarili natin. Kaya, hindi ka nalang magse-serve. Sabihin mo sa sarili mo. Pero hindi ganun ang mangyayari, mga kapatid. Maniwala kayo sa akin. Hindi mangyayari na basta mo na lang sasabihin na sa awa na lang ng Panginoon. Pwede mo siyang sabihin. Pero ang resulta nito, pag nakita mo, lahat ay sa awa ng Panginoon, lalo ka magiging responsable. Lalo ka magiging responsable.
Hindi ko alam paano i-reconcile itong dalawang bagay na ito. Ito kasi ay mga spiritual na bagay. Ito ay mga spiritual na bagay. Kung halimbawa sa world, merong isang mataas na taong may posisyon, meron siyang authority. At sinabi niya sa iyo, pag ako ay naging presidente, i-appoint kita. I-appoint kita. At dahil nagtiwala ka dyan, hindi ka na magsisikap. Wala naman eh. Ano na, maski kayong lahat, sige, magsikap na kayo. Ako, sure nang maa-appoint ako. Pwede mong sabihin yan. Sapagkat yan ay sitwasyon ng mundo. Pero sa spiritual na bagay, dalawang bagay ang kailangan natin makita. Unang-una, lahat ay awa ng Panginoon. Pero sa isang banda, mas higit akong dapat magsikap. Mas higit akong dapat magsikap. Subalit ang pagsisikap ko ay walang kinalaman sa awa ng Panginoon. Sapagkat ito ang salita ng Diyos. Work out your own salvation with fear and trembling. Did you work out? Amen, brother. Amen. Then, ano nangyari? Ano nangyari? Dahil ito ay charge sa akin ng Panginoon. Pero kung magiging tagumpay ako o hindi, ito ay awa pa rin ng Panginoon. At ang kanyang awa ay malayo at mahabang pasensya. Sapagkat tayo ay hindi naman basta-basta nababago. Lagi tayo nasa isang sitwasyon na palaging nakakaawa. Amen. Kaya wala namang qualified. Lahat ay awa ng Panginoon. Amen. O ito. Why is it that some believers are willing to bear the responsibility and the others are not? The answer lies in God's mercy. Period. So, di ba, minsan nakikita natin to. Hindi man natin tanungin, nakikita natin ang iba't ibang kalagayan ng mga kapatid sa larangan ng pagiging responsable. Di ba? Pwede ko sabihin, diretsong sinasabi sa atin, sa bawat eklesiya ay may mga RO. Ang RO, responsible brother. Pare-parehong in-appoint, pinili, tinalaga para maglingkod. Naalala ko noon, ang sabi ni Brother Leo Chicheng, gamitin natin ang salitang responsable brother. Unang-una, ito ang kanyang tungkulin, ang maging responsable. Responsable ka bang brother? Ikaw ba ay na-appoint? So anong gagawin mo? Hindi maging responsable ka, kaya ka nga tinawag na ganun eh. Alagaan mo yung mga kapatid. Responsable ka, bisitahin mo sila. Responsable ka, asikasuhin mo ang administrasyon ng church. Responsable ka dyan. Responsable ka na ang pagpupulong ng mga eklesiya ay dapat itaas mo. Responsable ka sa maraming mga bagay sa loob ng eklesiya. Kaya ka tinawag na responsable. Pero sa aktual, hindi naman lahat responsable. Hindi naman lahat. Pero meron naman talagang responsable. Kaya, ano masasabi mo rito? Ang sagot, sa awa ng Panginoon. Sa awa ng Panginoon. Yung mga responsable, talagang sila ay seryoso. Nagugugol sila ng oras. Inaalagaan nila yung mga kapatid. Wala naman silang sweldo. At sasabihin mo, brother, mabuti na lang, napaka-responsable mo. Dapat sasabihin mo, sa awa po ito ng Panginoon. Wag mong sabihin na, ganito ako pinanganak eh. Hindi. Yan ay sa awa ng Panginoon. Amen. The answer lies in God's mercy. Because of God's mercy, we responded to the gospel when others did not respond. We received a word about Christ's life when others refused to receive it. And we took the way of the Lord's recovery
when others drew back from taking this way. Amen. Kayo mga nag-take ng Lord's Recovery, bago nyo tinake yung Lord's Recovery, hindi nyo naman alam kung ano ang Lord's Recovery. Alam mo na ba kung ano ang Lord's Recovery? Ako hindi ko alam. Wala akong alam dito. Pero habang tumatagal, lalo kang nakukonvince na ito talaga ang way ng Panginoon. Ang eklesiya ay ang tunay na eklesiya na naitayo sa lupa ng batayan, ng kaisahan. Ito talaga. At ang mga katotohanan na nakita mo ay nag-confirm na ikaw ay nasa tamang posisyon. Pero, paano nangyari na nanatili ka sa eklesiya? Ganong hindi mo naman alam ito sa umpisa. Wala naman tayong alam talaga. Kaya lang tayo natuto dahil sa ministeryo at sa pagtagal ng mga panahon. Ngayon, siyempre, pwede ko sabihin, nandito ka na at konbinsido ka. Pero wag mong sabihin matibay ka. Dapat sabihin mo rin na lahat ng ito ay sa kaawaan ng Panginoon. Mananatili ba ako rito? Hindi rin dahil sa nakita mo. Magtataka ka, bakit may mga umalis? May mga iniwan ng recovery. Mga kapatid na matatagal na, nabuuan na ng mga katotohanan, umalis pa rin. Di ba? Huwag mo sabihin ang saklap. Lahat ng ito ay sa awa ng Panginoon. Sa awa ng Panginoon. Minsan, sa buhay natin, sino ba sa atin na hindi nag-isip na umalis na? Ayoko na. Ayoko na ng church life. Ayoko na maglingkod. Ang gulo. Gusto ko na lang mag-abroad. Bakit nandito ka pa? Ito ay sa awa ng Panginoon. Kaya kung may mga kapatid na mga minsan ay nagsasabi ng ganyan, ako, gulo ng church. Ay, iwanan ko na lang yan. No? Ang sasabihin ko lang, Panginoon, kaawaan mo itong taong ito. Maawa ka rito. Kung minsan, nakukuha naman sa panalangin. At ang Panginoon, naaawa naman. Kasi prayer yan. Oo, prayer yan. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, have mercy on me. Lalong naantig ang Panginoon. Sige na nga, extend ko na yung mercy ko sa'yo. Ay, nako. Kaya yung sagot ay, by God's mercy. Amen. Regarding his recovery, God has mercy on whom he will have mercy. Our being here is altogether due to the mercy of God. If you consider how the Lord brought you into the church life in the Lord's recovery, you will worship Him for His mercy. So lahat ay mercy. Maski yung gospel ay mercy. Nakikita ko yan. 5 ang preach namin. Preachan namin. 5 tao. 5 sila. At ang preach naman namin ay pare-pareho lang naman kung ano narinig nila, yun din narinig nila. Yung isa, ibig sabihin, yung 5, narinig nilang lahat. Yung preach namin. Pero doon sa 5, isa lang ang na-save. Ano sasabihin ng isang na-save? Bahala kayo. Mas galing akong umintindi. Hindi. Mercy yan. Ikaw ay nanampalataya sa Panginoon dahil sa awa ng Panginoon. Amen. At minsan, lahat na save, 5. 5. Yung nag-preach, huwag mo sabihin magaling ka. Tingnan nyo, nag-preach ako, 5 ang na-save. Hindi nyo ba nakita yung power ko? Hindi. Hindi. Wala kang power. Ang power ay ang Espiritu. At dahil sa kanyang kaawaan, na-save yung 5. So, deny lahat ng mga kung anong meron tayo. Lahat ay sa awa ng Panginoon. Amen. Tapos yung 5, 3 lang ang tumahak sa Lord's recovery. At nung tumagal itong 3 ito,
Tingnan nyo na, tama ang aming desisyon. Dapat nasa recovery talaga. Naku, yung dalawang hindi nagtumaka. Sayang. Hindi. Hindi. Yan ay awa pa rin ng Panginoon. Kaya, puro awa. Brother Danny, ibig mo sabihin, lahat ay awa ng Panginoon? Totoo yun. Lahat ay awa ng Panginoon. Lahat. Walang hindi. Amen. Maganda ito topic natin. Okay, so, amen. Concerning the gospel, the ministry of life, and the church life, God has led mercy on us. How we must praise Him for His sovereign mercy and worship Him for His mercy. So ito lang ang magagawa natin. Di ba? Purihin siya, sambahin siya, dahil sa kanyang soberanong awa. Ano pa? Wala. Kaya lahat ng bagay na natatamo mo sa buhay mo, o maski material, huwag ko na sabihin puro spiritual, maski material, lahat ng ito ay sa awa ng Panginoon. O maski yung mga negatibong bagay sa buhay mo, hindi mo naiintindihan ngayon, yan ay sa awa ng Panginoon. Nilagay niya yan, binigay niya sa iyo yan. Upang, supplyan ka niya ng kanyang biyaya dahil sa awa niya sa atin. Amen. Praise the Lord. Amen. In Ephesians 2:4, we see that God is rich in mercy because of His great love toward us. The object of love should be a lovable condition, but the object of mercy is always in a pitiful situation. God's mercy reaches us for His love. God loves us because we are the object of His selection. Amen. Pwede ko sabihin, ang love, maaaring sabihin, pero hindi naman dito binanggit, ay ang una. Yan ay ang una. Yung love. God loves the world, loved the world. That He gave His only begotten Son. At ang Diyos mismo ay pag-ibig. At minahal niya tayo. Subalit, dahil sa kanyang pag-ibig, hindi nagbago. No? Okay. So, dahil, pag sinabi natin kasi yung pag-ibig, ang iniibig ay mga lovable na tao. Kaya ka-inibig ay lovable ka. Pero ang ating pagiging lovable, mga kapatid, ay dahil sa selection. Dahil tayo ay pinili ng Diyos, kaya yung pag-ibig niya ay naibigay sa atin. No? At yung selection ay dahil sa kanyang awa. No? So, ulitin ko, mahal tayo ng Panginoon, inibig niya tayo, ito ay batay sa kanyang selection pa rin. No? Ito ay batay sa kanyang selection. No? At ang kanyang selection ay batay sa kanyang awa. No? At dahil mahal niya tayo, kinaawaan niya tayo, at tayo ay kanyang niligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya hindi pwedeng mawala yung mercy. No? Sapagkat tayo ay humantong sa isang sitwasyon na natisod tayo. No? Kaya yung pag-ibig niya hindi pa rin nagbago. No? Dahil meron siyang mercy. Meron siyang mercy. Kung natisod tayo, pwede naman sabihin ng Panginoon, wala na akong magagawa, bagamat mahal ko kayo. Di ba? Pero dahil siya ay merong habag, gumawa pa rin siya upang tayo ay kanyang iligtas, no? Upang ang kanyang pag-ibig ay manatili sa atin. Kaya dito sa message natin, yung mercy, laging nandoon, laging nandoon. Hindi mo siya pwedeng alisin. Amen. But we became pitiful by our fall. We became pitiful by our fall, even dead in our offenses and sins. Therefore,
We need God's mercy to reach us. Because of His great love, God is rich in mercy to save us from our wretched position to a condition that is suitable for His love. This most far-reaching attribute of God should cause our heart to react to His love. Amen. So, i-translate ko to. Kasi ito yung pinaka-conclusion. Sabi niya, tayo ay naging kawawa at naging mga natisod, naging mga patay sa ating mga kasalanan. So, yun yung nangyari sa atin. Kaya nga, kailangan natin ng awa ng Panginoon na dapat umabot sa atin. So, yan yung dahil sa atin naging condition. Sapagkat ang kanyang pag-ibig ay dakila, ang Diyos ay mayaman sa awa upang iligtas tayo mula sa ating abang kondisyon. Upang sa ganon, mailagay tayo sa isang posisyon na dapat mahalin ng Panginoon. Yes. So in other words, yung kanyang mercy, iniayos tayo mula sa isang abang kalagayan upang ang kanyang pag-ibig ay maging tugma sa ating kondisyon. Sapagkat kung hindi tayo niligtas ng Panginoon, mahal nga niya, paano niya mamahalin ang mga taong makasalanan, tisod, di ba? Hindi tugma. Kaya kailangan ng kaligtasan. At itong kaligtasan ay dumating sa atin, hindi lang sa pag-ibig, sa pamamagitan ng kanyang awa. Amen. So, ang kanyang kaawaan ay isang katangian na umaabot. No? Ito ay umaabot sa atin ngayon. No? Ng mga natisod ng mga tao. Kaya kung nakita mo to, ito ay aantig sa puso mo. Nakakaantig. Okay, ang awa ng Panginoon. Amen. Lord Jesus, salamat Panginoon sa iyong walang hanggang awa. Na sa pamamagitan ng iyong kaawaan, kami ay mga taong pinili mo, niligtas mo, itinalaga mo. Panginoon, salamat. At naipakita mo sa amin na lahat ng mga bagay na nangyari sa amin, maging ang aming kaligtasan, ang aming mga pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, manatili sa iyong pagbabawi. Lahat ng ito ay iyong kaawaan. Salamat Panginoon, sinasamba ka namin sa iyong walang katapusang awa na palaging ginagawad mo sa amin. Amen. Amen.